Magandang gabi po, Ma'am Julie Perlaudet. Ako nga po pala si Rijan Gregorio Bahan at tatalakayin ko po ang globalisasyong pang-ekonomiya. So, start na tayo. Globalisasyong pang-ekonomiya ay tumutukoy sa mas malawak at mas mabilis na pag-ugnayan ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Nangyayari ito sa pamamagitan ng malayang kalakalan, trade ng produkto at serbisyo, pamumuhunan mula sa dayuhan, foreign investment, paggalaw ng kapital at trabaho, money and labor, at makabagong teknolohiya at komunikasyon. Sa madaling salita, ang globalisasyong ekonomiya ay ang pagsasanib ng mga ekonomiya ng mundo upang maging mas bukas, konektado at independent. So we go move on to another topic. Ano nga ba ang positibo at negatibo epekto sa bansang ekonomiya? So, ang positibo at negatibong epekto sa bansang ekonomiya ay isang bansa maaaring mag-iba depende sa mga partikular na salik, sitwasyon, ngunit narito ang mga example like paglago ng ekonomiya. Paglago ng ekonomiya or economic growth, pagtaas ng produksyon at kita ng bansa na nagpabubuti sa kabuhayan ng mga tao. Ito ay mga economic growth is yung mga trabaho ng mga tao, kita ng mga tao sa mga kabuhayan ng mga tao, at pagtaas. Another example is pagtaas ng pag-export. So, pagtataguyod ng mga lokal na produkto sa international market na nagdudulot ng kita para sa bansa. So, sa mga pagtataguyod ng mga lokal produkto or mga international market na nagdudulot ng kita para sa ating bansa. So, we move on to negatibong epekto. So, ang negatibong epekto ay bigay ako ng example is hindi pantay na paglago o income inequality. So, ano nga ba ang income inequality? Habang ang ilang sektor o grupo ay example ito, habang ang ilang sektor o grupo ay maaring pakinabang, may mga mahirap na hindi nakikinabang sa paglago ng ekonomiya, kaya't lumalala ang agwat sa pagitan ng mamamayan at mahirap. So, another example is pagkakaroon ng monopolyo at cartel. Ang ilang malalaking kumpanya ay maaaring makapangyarihan at makontrol ang merkado na naging sanhi ng hindi patas na kompetisyon at pinsala sa mga maliit na negosyo. Sa pangkalahatan, ang epekto ng ekonomiya sa isang bansa ay nakasalalay sa tamang pamahala ng mga salik ng ekonomiya at balanseng pag-unlad. So, we move on to multinational at transnational. Ito ay isang kumpanya na may operasyon, pabrika o negosyo sa iba't ibang bansa, bagamat global ang operasyon. Ang mga pangunahing desisyon ay
kadalasang ginagawa sa bansang pinagmulan ng kumpanya. We say pangkalahatang like sa buong mundo So ang MNC or multinational corporation ay like isang kumpanya na may operasyon, pabrika o negosyo sa iba't ibang bansa. Bagamat global ang operasyon, ang mga pangunahing desisyon ay kadalasang ginagawa sa bansang pinagmulan ng kumpanya. So, like transnational corporation or pangkalahatan or yung binanggit ko kanina, yung pambuong mundo. So, like sa madaling salita, ang multinational corporation ay may pangunahing kontrol mula sa isang bansa, samantala ang TNC ay may malawak na global approach at hindi nakatali sa isang bansa lamang. So, that is my video reporting, Ma'am Laudet, and thank you for watching.